Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Naku, pasensya na late upload tayo. Kararating ko lang kasi very busy po. Tuloy tayo dito sa round number 4 na naganap sa katatapos lang na 16th edition ng Kamatyas. Tulungan niyo muli akong pumili ng best game sa tatlong matitinding laban na ito, no? Laro nila GM Quezon. Ayan, first round niya ay si Woman International Master Jan Jodeline Fronda, no? And laro ni IM Bersamina and laro ni IM Consyo. Sila po kasi yung nasa top 3 boards na matatag, hindi pa nawawala as of round number 4. Kaya yan po nga alamin natin at comment down below po sa mapipili nyong sa palagay nyo yung matinding laban sa tatlong laban na ipapakita natin. Okay po, at bago yan, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. And congratulations sa mga nakakita. Knight A2, threat ang Queen, ilag. Iti-threat ulit, tatakbo yan sa D2 and magda Knight A3. At ito na po yung kasunod. Long collide, trap ang Reyna. Kulong po ang Queen mga kamatyas. Walang pupuntahan kaya ito po ay panalo sa puti. Okay? At ito naman ang ating next puzzle na iiwan sa video na ito. Ayan po, no? Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Lalagyan po natin ng heart and congratulations sa mga makakatamang sagot. Magko-comment, mag-reply po ako mga kamatyas. Maraming salamat sa inyong palagi ang pagsuporta. Ayan, download na kayo ng ICC sa inyong mga cellphones at ang link ay nasa description below lamang. Alright, white dito si WIM Fronda at ang itinira niya ay E4. Nag-C5 naman dito si Denden, nag-C3. Yan po yung tinatawag na Sicilian Alapin. At nag-G6. Ayun. Oh, favorite setup po sa black yan against Alapin. At dito po nauwi sa delayed Alapin variation. Delayed Alapin na to kasi yung main line talaga ng Alapin nagdi-D4 kagad eh. Okay, C takes D4 and nag-Knight C6. Yan ang kakaiba. Dito po kasi ang madalas kong ginagawa, mga kamatyas, nagdi-D5 ako. Ayan. At dyan maglalaro ang variation kung saan papasok kung ang white ay mag-E5 or mag-E takes D5. Yan. Pero dito, nag-Knight C6 lang si Denden. Aba, medyo kakaiba. Kakaiba to Nag-H3 and nag-D6, Knight C3, Knight F6, Bishop E2, develop lang. Castling and nag-A6 at dito nag-Bishop to E3. Ayun. Develop lang. E6 at yan po medyo naibahan na ako dito sa E6 ni Denden kasi usually dito ang ginagawa Rook B8 o kaya Bishop D7 pero ito nag-E6. Ayan. Siguro ito ay preparasyon baka mamaya bigla mag-E5 ang puti may pupuntahan ang knight sa gitna. At ang ginawa dito nag-Rook C1, Rook E8, Queen D2, okay, bookline pa, B5, ayan. At dito po, humiwalay na sa release ng libro. Dahil ang bookline palagi dito ay yung Queen D7. Ayun, may gumawa na pala Queen D7. Ang purpose ng Queen D7 para maka B5 at maka Bishop B7. Kasi merong ang sacrifice na ganun Tapos tipong bitin yung knight sa C6 Kung may imagine nyo po mga kamatyas, Ayan, balik tayo. Pero nag-B5 kaagad dito and nag-A3 naman dito si Jody. Kasi po dito mga kamatyas, kung kakapturin yung pawn sa B5 ay magda-knight takes E4. Ayun, may ganun pala. Kaya sakto, may knight takes E4 at kung mag-Queen C2 man, ay magbi-Bishop B7. Ayan, medyo magulo din tong linya na papasukin pero ito ay pabor sa black. Kaya balik tayo mga kamatyas sa ginawang A3 at nag-Bishop B7, develop Bishop G5 at nag-Knight A5. Ayun, susundot dito si GM Denden sa B3 double at nag-Queen to F4. Dinagdagan ang pressure sa Knight F6. Pero dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't ayaw i-E5? Nakapin na nga yung knight sa F6. Kakapturin lang kasi yan Ayan. Na kung kakapturin ng pawn, may chance na mag-queen to queen. So, baliwala yung pin. Makakailag lang din pala yung reyna. So, ibig sabihin, baliwala yung planong E5 pin. Kaya, mas ginusto na lang ni Jody na mag-queen F4, dagdagan ang pressure sa knight, at the same time, makailag din sa paparating na double. So, itong queen F4
ay maraming purpose mga kamatsas. Ang ginawa, nag-E5, ginulo ni Denden and kinapture-capture at nag-Queen H4. Ayun, para talagang diinan ng diinan ang pressure sa knight. Nag-Queen B6, ayan na. Kumbaga, hindi na matiis dito ni GM Denden, umilag na siya sa powerful pin na yan at nag-Bishop E3, hinabol, Queen E6 ilag and nag-Rook D1. Ayan, Rook D1 para makailag na rin sa Knight B3 tempo. At nag-Knight B3 pa rin, tinuloy pa rin ni Denden at nag-Knight to E1. Ayan, ano purpose ng Knight E1 kaya? Baka pupunta dito, Knight D3, Knight C5, ganun. Nag-Knight D4, yan. Yan po ay typical na ginagawa sa King's Indian para mawala ang dark square kung mapupukaw man sa isang pawn na ibibigay ng black. Pero ang katumbas naman ay magkakaroon ng buhay na ang dark square diagonal dahil kapag nawala na yung pawn E5 ay mabubuhay yung diagonal. Which is magiging very productive na po yung galawan ng black kapag nabuhay ang dark square fianchetto bishop. So yan po yung laman niyan, ano? O balik tayo, kaya umilag lang si Jody, no? Knight H5, ayan. Mukhang dito naman bibigay ng isang pawn. Pero nakipag queen to queen, umiwas si Denden, dineret ang pawn sa B2, rook D2 depensa, and nag-rook to D8. Okay, so properly well-developed na po mga pyesa ng black dito. Talaga masasabi kong napakainam ng pwestuhan ng tore at medyo problema ng puti dito ay papaano i-develop, especially yung knight na natutulog sa E1. Nag-B4, ayan, sinamantala ng guluhin ni Denden, sumundot muna ng bishop. Ayun na bad move mga kamatsas. Pero unang tingin, parang tama. Pero actually binigyan nga ng bad move ng computer eh. Ano po sa palagay nyo ang ginawa dito ni Denden na talagang brilliant at sumang-ayon ang computer engine? Okay po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Paki-guess. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Brilliant ay B takes C3. Ayun. And then nagpa-queenless talaga dito si Denden pero ang daming piyesang kapalit. Ayun, pinagka-capture and then takes and knight F6. Ayun, threat ang queen, threat ang pawn, double, queen D1 and knight takes E4 at nag-bishop to A5. So tiniret muna ang tore at umiwas lang rook D5 with tempo and bishop B6. Ayan, kumbaga dito, wala pa namang sapat na pupuntahan ang knight para magkaroon ng discovered attack sa queen. So kaya okay lang kahit medyo tinatamaan yan dyan sa D-file. Knight F5, tiniret na ang reyna and the knight D3. Nag-rook to E6, threat ang bishop. Bishop A7, bishop C6, and then rook E1, threat ang knight. And nag-rook D7, F3, at dito nag-knight EF, knight EG3, at nag-queen B3. Ayun. So dito po, hindi ba pingas na yon? Hindi ba parang makukuha na yung bishop? Tinagpas nga yung bishop and nag-knight C5. Ayun! Gumanon lang. Pina-capture. Aba. Okay, so dito tore sa tore, lumalabas ang katumbas ng reyna ay 3 minor pieces. 4 minor pieces pala. Sorry. Grabe, akala ko pawn yun. Bishop nga pala. King H2 and then nag-knight D4. Queen to D3 and bishop B5. Grabe, no? Napaka-rare ng ganitong endgame, mga kamatsas, no? Rare to. Hindi masyadong lumalabas sa laban yung ganitong klaseng Queen versus 4 minor pieces, no? Queen C7, ang pag-asa ni Jody ay makahanap ng gulo-gulo. O as much as possible, makagulo siya eh. Bishop F4 check, and then King H1, and then Knight G3 check, King H2, and nag-bishop takes. Okay, bishop takes A4. At nag-queen takes A6, bishop B5 ulit, queen A2, and then king G7. Naalala ko tuloy mga kamatsas yung naging laro ni Bobby Fischer, kung matatandaan nyo. Yung Game of the Century. Di ba? Nagpa-queenless yun. Parang ganito yun no? Laro ng minor pieces. B4 and nag-rook C7, queen D5, and rook C2. Pansinin nyo po, walang makain ng puti lahat. Supported supportado Nag-queen B7 and king H6 and nag-queen to F7. Okay, so threatening check sa F8
At ayun, nagkasunod-sunod na po. Pag knight takes f3, goodbye. Mati kambing, mga kamatsas. Matchas knight pala yun. Ayun. So, dito po ang lesson sa game na to, mga kamatsas, ay dapat magkaroon tayo or handa tayo sa mga senaryo na maku-queenless tayo, pero ang kapalit naman ay maraming pyesa. Kagaya nung nakita natin sa game. Kagaya ng naalala ko Game of the Century ni Bobby Fischer, nagpa-queenless, pero sa superb activities ng minor pieces, talagang naging powerful at makapangyarihan. Okay mga kamatsas, so yan po no ang first game. Lipat naman tayo sa second game. White dito si IM Paulo Bersamina at ang black ay si IM Chito Garma. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6. Scotch opening ang pinasok. At kinakapture talaga yan. And nag-Bishop C4. Ayan, medyo may pabitin mga kamatsas, pero mapanganib po itong bishop na yan, kasi nagbibigay kaagad ng pressure sa F7 yan eh. Nag-Knight F6, develop lang, and nag-E5, at kailangan po talagang sabayan ng D5. Yan talaga ang theory dyan mga kamatsas. Otherwise, kung iba ang gagawin ng black, ay talagang madidelikado yung F7. For example, yung knight ay bumalik, may delikado na yan eh. Kung di ako nagkakamali, masyadong dangerous na yung line. So, ito talaga ang pinaka-perfect na dapat gawin para maka-counter sa bishop. At nagbi-bishop B5 talaga yan, knight E4 pasok, and knight takes D4. So, may pressure po sa knight, nakapin. And nag-bishop D7, kinapture-capture, nag-castling, and nag-C5. Ayun, para atakihin ang knight. Nag-knight B3 at nag-C6 para naman depensahan yung pawn D5 at nag-F3. Ayan, para pang paalis na ng knight. Knight G5 at dito nag-F4, hinabol ng atake, and nag-knight E4 at dito nag-knight C3. Ayun, hinabol. Ayan, ito medyo hindi ako familiar sa knight C3 line. Pero nakita ko na tong ganitong line eh. Nag-F5, ayun, pinatibay ang knight sa E4 at yan po ang lumalabas na novelty of this game. Pero yung novelty na yan, kitang-kita po may question mark at nilagyan ng bad move ng Stockfish computer. At ang old lines kasi dito ay knight takes C3 at bishop F5 para patibayin lang ang knight. At kung sa computer naman, ang gusto ng computer ay bishop F5 line. Ayan, okay. Pero dito nag-F5 si IM Chito at nag-knight takes E4, D takes E4. Ayan, dito po kasi mga kamatsas, pag F kasi ang pinang-capture ay mayroong F5 na paparating, which is very strong for white. Bukod sa Queen H5 check na paparating ay meron pang E6 o kaya F6. Naku po, ito yung sinasabi nating delikading ang posisyon at kalagayan na ng black pagka hinayaang magkaganyan. Kaya dito na puwersa si IM Chito na D pawn ang ipang capture at dito nag-bishop E3. Ayan, develop. Okay, threat ang pawn C5, nag-C4, pasok ang knight, takes. Ayan, dito medyo nakaabala sa black kasi hindi makapag-castling, bawal po yung dadaanan ng king naka-threat. So may abala sa black at nag-bishop E6. Ang intensyon ay makipag-queen to queen. And of course, ayan, umiwas, chumek muna, G6 and nag-Queen H6 para pumasok ng mga kalikalikot na mapanganib at nag-Queen to A5. Ayun, tiniret ang bishop. Bishop D6 lang and nag-castling sa queen side. Ayun, dahil wala na nga pong pag-asang mag-castling sa king side. Sa queen side na lang kahit papaano mailayo yung king and then ma-activate yung tore. Yun nga lang po, syempre, may kinoconsider din tayo kahit na nakapag-castling ang black sa queen side. Tingnan nyo naman po yung shield. Medyo watak na rin eh. Medyo buka-buka na rin eh. Ayan, nag-B4 and nag-Queen B6 checking H1 ilag at nag-Rook D7. Ayan, gustong i-secure dito ni IM Chito na walang pasok na mangyayari. Binantayan niya kagad yung 7th rank at nag-A4. Ayan, panibagong form of planning. Paano na naman makakapagpasabog, makakaatake. Dahil dyan nga nag-castling sa queen side. So yung A4 and B4 ay dyan talaga bubomba para magkabukasan. At dito nag-Rook D8 and then nag-B5 at dito ay nag-Rook B7 and nag-Queen to H3. Ayun, para ang plano ay pupunta dito sa C3. Maaring ganon.
or sa madaling sabi, ililipat talaga, itatransfer ang force ng queen sa queen side dahil nasa queen side na po ang labanan. So dapat po ganun mga kamatyas, nararamdaman natin kung saan na ba talaga yung tema ng laban, yung portion ng atakihan. So doon natin dadalhin ng puwersa natin. Okay, kaya panibagong maneuvering na naman yung queen h3 ay pagka-transfer ng queen sa tamang pwesto. Okay, kinapture na ni IM Chito, capture, and then queen takes b5. Matapang na hinarap yung ganitong sitwasyon, pero actually nakakatakot na sa black ito dahil ita-timing na lang yung atake, no, sa b-file. Pero hindi pa pwede sa ngayon kasi kakapturin lang ng reyna. Pero kitang-kita kagad mga kamatsas na talagang masasabing expose ang black dito. So nag-queen e3, tineret ang pawn a7 at dito nag-rook d7. Dinoble ang depensa at nag-h3 lang, pasingaw lang para anytime na magkaroon man ng hataw ng atake, may extra square pasingaw. At nag-queen b6, okay, queen c3 umilag, queen c6 at dito nag-rook to a5 with the idea to play rook c5 ayun para kukwinlisen. And nag-rook b5 dito. Kinapture-capture lang and another rook na naman. At mamaya ay mag-rook a5. Ayan. At kitang-kita po sa evaluation bar, it's 1.37 to 35 naglalaro, no? Clear advantage positional for white. At nag-rook b7 and nag-rook a5, queen b1 checking h2 and queen c1. So tineret ang pawn sa f4. Diyan po ang forte ni IM Chito Garma. Kahit noong araw pa, marami nagkukwento sa akin, no, na may mga edad na rin po ngayon. Noong araw daw talaga si IM Chito Garma atakador na. Talagang aggressive. At ako rin po, personally, talagang nakalaro ko na rin ilang beses si IM Chito. Yan talaga ang gusto niya, yung mga pitik-pitik ng atake na dapat ingatan sa kanya. Talagang siya may pagka-alik si Shirov, kumbaga, no? Aggressive as like Shirov. Nag-rook c5 check and king d7, queen to d4. Ayan, para aalisin na lang ang bishop ay meron talagang malakas na atake. At dito, medyo parang hindi na pinansin ni IM Pau yung pawn sa f4 kasi pag kinapture ay may simple g3, wala nang kasunod na check and then nasa kamay na ng white yung tempo. Parang ganun ang tema rito, no? Pero kinapture pa rin ni IM Chito, g3 and nag-queen to f3. Ayan, pero dito po, ayon sa evaluation bar ay sumasang-ayon sa black. Equal na kagad pero nakakatakot pa rin sa black kasi tipong saan dadali ng bishop para magkaroon ng tuloy-tuloy na atake. Ang ginawa, nag-bishop c7 check and then nag-king e8, chumek ulit and then king f7, queen f6 check. Actually, napanood ko to mga kamatsas doon kasi nung pinapanood ko to, kung di ako nagkakamali, nakatutok yung cellphone ko, naka-live sa ating Facebook page kamatsas. So itong time na to, na one piece down si IM Chito na dito talagang sa aking pakiwari, buong buo sa aking kalooban na losing na dito si IM Chito and nagiintay na lang ako iabot ang kamay to resign. Pero nagtataka ako bakit hindi siya nagre-resign. Check, bumalik lang. Bakit hindi siya nagre-resign? Kasi na-realize ko, oo nga ang mga pyesa ng puti nakaangat and then merong paparating na queen f2 check na napakalapit na sa white king. So parang magga-guaranteed na, may guaranteed anytime na mape-perpetual check makakadraw. Siyempre, psychologically, kung ako puti dito, parang nangihinayang ako. Lalo na parang kita ko na lamang talaga ako. So nag-queen e6 check ulit king g7 and then nag-queen e7 checking g8, queen d8 check and nag-king g7. Kung di ako nagkakamali, ayan, medyo naglalag lang po yung aking computer, no? And then, ginawa? Queen d7 check. At saan ba pumunta? King g8. Ayan. Kumbaga dito parang, syempre nagbabadya na rin dito na, kumbaga, draw, okay lang. Diba? Parang ganun So dito, nag-queen d2. Ayan, ayaw ni IM Pau ng tabla. So, queen d2, dahil lamang nga ng bishop, kumbaga, play on. Okay? Malaman pa kung ano ibubukas ng position. No? At dito, nag-rook to b1. Ang idea dito is threatening matcha sa ilalim. Yan ang unexpected na malakas na tira dito ni IM Chito. Yan. Na dito ay nag-queen to g2. Okay, so pag queen g2 mga kamatsas, biglang baliktad po kagad ang evaluation bar.
So sinasabi dito na negative 6.05, katumbas po ng halos 2 pyesa ang lamang ng black kagad after queen G2. Ayan, dito po kasi talagang pinapadraw na Pinapadraw na talaga ng computer sa pamamagitan ng queen D8 check at perpetual check. Maraming check. Pero pag queen G2 mga kamatyas, dito po ay may tinira si IM Chito. Talagang natumbukan niya ang excellent move na ginawa din na gusto rin ng computer engine. Ano kaya yon? Sige po, puzzle tayo sa game na ito. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito yung magandang ginawa. Rook E1. What a deadly move mga kamatyas. Grabe ka-deadly. Kasi mag-rook E2 na, iyan po ang napaka-tinding pangyayari dito sa position na to. Grabe, no? Ito yung paparating, yung rook E2. So, ang ginawa po dito, kinapture-capture. Yun nga lang, ang tanong is papaano naman aawatin yung F2, F1 queen na paparating. And the rook takes, F2, rook F4, F1, bigla pong bumaliktad ang position. Mahiwaga talaga, chess talaga. Mahiwaga talaga. Ayun, sabay ganun. At dito po ay nag-resign na si IM Pau. Grabe talaga ang chess, no? Kaya sa chess talaga, kahit na winning ka na, at kahit na anong laki ng lamang, no? Isang mali lang mga kamatyas, pwedeng bumaliktad gagad Ayan, at natatandaan ko na sa short time control na sila nung time na yan. Ayun. So yun pala ang gusto dito ng computer. Ang accurate pala dito is i-perpetual check na kung saan mahirap po talagang gawin yon. Kahit ako sa puti nung pinapanood ko, parang di ako makakapayag na itatabla lang ng ganun-ganun lang Kasi lamang nga ng isang pyesa Pero talagang wala. Kahit na lamang ng isang pyesa, pero yun talaga ang hinihingi ng position to save the game. Okay. So yan po, nakakadalawa na tayo, no? At ito po yung ating pangatlong i-analyze. White naman dito si attorney, National Master Bob Jones Liwagon. Ayan. Bilib ako dito sa player na to mga kamatyas. Kasi nung college time namin, parang naglalaro lang siya sa Espanya. Parang di nag-aaral Pero grabe to si attorney, no? Successful. At sa pamamagitan po ng chess, nakagraduate siya sa UST, no? At ka-teammate ni Mrs. yan And nagdire-diretso, naging attorney na, nakakabilib. Sana all, lahat ng players magamit ang chess pagka-graduate hanggang sa ituloy maging attorney. Kaya grabe ka, respetado ako kay National Master Bob Jones Liwagon. Ayan. At syempre, ang kaharap niya, hindi biro. Talagang ang mainit at malakas at ang nag-champion sa torneyong ito na si Michael Conso Jr. Ayan, pag-aralan po natin. Nag-D4 si attorney, nag-Knight F6 at nag-Knight F3, E6. Okay, G3. Ayun, fianchetto system at ang pwestuhan naman na ginawa dito o depensa ni IM Conso ay naka-Queen's Indian defense formation. Nag-C4, nag-D5 and nag-B3. Ayun, planong mag-double fianchetto naman ang puti at nag-castling, Bishop B2. Ayan, kumapture na sa C4 para mabuksan ang diagonal and nag-C5. Ayun, para talagang, kumbaga ang technique ng black dito mga kamatyas, bukod sa mabuksan ang diagonal ay makapagpahina rin, makapagpawikin. Imagine niyo pag na-capture ng black yung pawn sa D4, yung pawn sa C4 ay ma-isolate at yun ang tatargetin ng black. Yan, kinapture lang ang pawn C5, bishop takes, and knight PD2. Ayun. Pero dito pa man ay meron na kagad talagang makikitang target ang black no sa weak C4 at nag-knight A6. Ayun, at nag-knight B3. At ito na po, yung tira na yan ang lumabas na novelty, new move dahil ang nakatala pa dito sa recorded database ay A3. Ayun, tinira ng 2231 ang rating. Yan. At nanalo ang puti sa A3 na yan. So balik tayo dito sa Knight B3 novelty at nag-Bishop E7, Rook C1, Rook C8. Okay? So Knight D4. Ayun. Tinakpan. Ibig sabihin ayaw ng white ang queen to queen. And nag-Knight C5 at nag-Queen C2. Bishop E4 inistorbo ng Bishop. Queen D2 umilag.
and nag-queen to D6. Ayan, plano ng black ay yung tore ilalagay sa D8 para makadevelop. And nag-rook FD1, rook FD8, queen E3 at nag-E5. Ayun, inatake ang knight. Knight B5 at dito, ayun, may naganap palang maganda rito. Sinacrifice din pala ang reyna. Parang yung laro ni Denden, ano, nung first game. Ayun, sacrifice din. Oh, tingnan natin. Ang kapalit ng reyna ay ang kapalit ng queen ay 2 tore. Ayun. Pero ito pong rook D8, ayun, nilagyan ng bad move ng computer. Dapat daw po ang tira dito ay A6 lamang. Ayun, A6 ang pinapatira para paalisin yung knight sa B5. Pero balik tayo. Rook D8 and nag-H3. Ayun, nagpaniguro naman dito si attorney na wag maka-knight G4 mamaya. Ayun, kumbaga parang prophylactic move lang din and kahit pa paano extra square para sa king. No? And nag-rook B1, ayan na, nangalikot na. Bishop C1. Kasi may bababa kasi, gaganon. And then, kinapture na po, capture, and bumaba. Ayun na nga. So, nag-knight C3, nagpa-double talaga, pero nakapingas naman ng isang pyesa. So, dito, anong kapalit? Ang kapalit naman dito ng queen lumalabas ay knight, 2 knights, and rook. Queen takes E5 and the knight E6, king G2 and rook D2. Ayun, threat sa pawn F2, nag F4 and bishop C5. Ayun. Ayun ang kuntirya. Bishop E2 hinarangan ng threat and the knight D4 and chumek muna sa ilalim. Atras ang bishop, bishop F3. Kinapture-capture lang and rook takes A2. Ayun. Grabe yung mga labanan ano, na nangyari sa kamatsas. Ang gaganda oh. G4, rook C2, queen C8. Depensa muna sa pawn. And nag-B5. Yun lang. Yun lang. Hindi rin pala maaawat yun. And nagkaroon po ng pass po ng black. Ayun. Dahil reyna na lang ang puti dito, medyo mahirap nga sa galawan. Ayan. Queen B8 para maiwasan ang further progress na gagawin dito ng black para ma-improve yung pass pawn. And nag-king to E3, B3. Ayun mga kamatsas. Pinapakain na yung pawn sa B3 at nag-queen takes B3. Pinasok na. So this time mga kamatsas, mayroon pong brilliant move na ginawa si IM Concho. Sinadya niya talagang ibigay ang libreng pawn na yon. Pero pakiguess nyo po, ano kaya yung malapasel na hataw na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats po sa nakakita. Rook C3 sacrifice. Capture and then double. So pinasok na lang po yung ganito. Ayan, then F6 para palalabasin na po yung king. Kailangan na sa labanan. King must be active. Ika nga. Pero inunahan po ni NM Liwagon na makaporma yung black king. Kaya pinipigilan niya yung activation ng square hanggat maaari. Pero mukhang mahirap na po talaga kasi tingnan nyo po kung papaanong unti-unting gumagapang. At dito po nag-resign na si NM Liwagon or si attorney. Kasi po, gaganon na yung black eh. Magkiking D4 na yan. I-squeeze na yung king hanggang sa makuha yung F4 o kaya yung pawn F5. Kaya totally losing for white mga kamatsas. Ayan. Ano po sa palagay nyo sa tatlong games na inanalyze natin? Alin ang mas matimbang sa inyo? Alin ang mas nagandahan kayo? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatsas. At pipiliin uli natin ng best game hanggang sa makapili tayo ng lahat ng best game sa 7 rounds na naganap. Gusto ko pong namnamin mga kamatsas ang torneyong ito. Ayan, at dahil magaganda nga po yung ipinakita especially ng mga naka-top boards natin, mga naka-digity boards. Syempre, talagang sulitin natin na makuha na natin ng technique, kaalaman, and then at the same time ay tulungan nyo po kung makapili ng best game dahil may nag-aabang sa kanilang $200 sa mananalong best game overall dito sa torneyong ito mga kamatsas. Ayan, pahabol na papremyo ng Internet Chess Club. Kaya suportahan po natin ang ICC. Kung wala pa tayo, mag-download na tayo. Ang link ay nasa description below. Kapag nakita po ng ICC na yung mga Pinoy, mga followers and subscribers natin ay nakasuporta, mas gaganahan pa po ang ICC na sumuporta pa sa atin sa iba't ibang mga projects and tournaments ng Kamatyas.
Ayan, kaya tulungan lang po mga kamatsas, lambing ko lang sa inyo ay tulungan po natin ang ICC ma-promote, tangkilikin natin. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.